Manukan, bakit nga ba madalas malangaw? Ayan, yung mga nagmamanukan, yun yung kadalasang pinupuntahan ng mga taga-barangay, taga-munisipyo. Bakit? Dahil ito po ang nagiging dahilan kung bakit nagkakasakit yung ating mga manok. Nagiging dahilan din ito ng pagkakasakit ng mga tao. At karaniwan po ang nagiging sanhi po yan ng mga pagkakasakit ng diarrhea, cholera. Oo, tuberculosis. Ayan, at saka yung mga fever, hindi lang po talaga mga manok o mga alaga nating hayop ang napupurwisyo ng langaw na ito, kundi pati na rin yung mga tao. At ito din po yung mga carrier na laganap ngayon sa ating industry sa pagmamanukan, lalo na yung mga layers, broiler, yung birds flu. So, kaya yung iba, pag nirereklamo at ito ay minsan ay napapasara pa doon sa mga nag-aalaga ng manok. Kasi hindi naman katulad nung sa bahay lang natin na may dumapo lang lang, tataboy-taboy Oo. lang. Ayun kasi talaga parang infestation na talagang imaginein mo kung talagang laganap na doon sa buong kulungan ng ng mga manok, talagang dumadagsa yung mga langaw. Hindi lang sa nakakairita, hindi mo alam na magkakasakit na rin yung alaga mong hayop, pati ikaw mismo na nag-aalaga. Ano ba yung nagiging problema kung bakit nagkakaroon ng langaw or maraming langaw sa ating manukan? Oo. Unang-una dyan, syempre, kapag meron silang naamoy or merong naamoy na malansa o mabaho, saan ba nanggagaling yung malansa at mabahong amoy? Di ba? Una-una dun sa mga dumi ng mga alaga nating hayop, especially dito sa manukan. Yun, oo. Lalo na kapag medyo yung ating manukan is laging basa, mataas yung moisture ng ating kulungan. So dahil kapag basa po yan, ibig sabihin merong lansa. So doon namumugad yung mga langaw, pinuputakti po yan ng mga langaw. At saka isa dyan yung mga dahilan kung yung paggamit nating feeds. Makikita mo yung pagdapo ng langaw ay naandun sa feeds. So, meron din pong epekto yan gawa na may mga ingredients na ginagamit yung mga manufacturer na nakaka-attract doon sa langaw. Ayan. Isa pa dyan yung kapag, di ba, kapag kamalangaw, minsan season. Oo, yan. Kasi madaming tigprutas. Yan. So dyan maraming langaw na lumalabas, lalo na kung panahon ng tigmangga. So marami po talagang langaw. So isang factor din pala yun. Kasi iba iniisip, palagi naman ako naglilinis ng kulungan ng manok ko. Bakit ganun? Yung mga dumi nila, lagi ko namang nadadakot. Bakit pinuputakti pa rin ng mga langaw? Ibig sabihin pala may season. Baka meron silang puno ng mangga doon sa tabi. Oo. At saka isa pa rin dyan, doon sa mismo kinakain ng ating mga alagang manok. Kumbaga nagkakaroon ng undigested protein. Isa po yan. Kaya pag nakita yon o na-attract at naamoy ng langaw yan, makikita mo, ang dami-daming mga langaw na napunta doon sa kanilang mga dumi. Speaking of dun sa sangkap ng feeds, matanong lang natin, Miss Ana, yan compared ba dun sa mga feeds na pinapakain doon sa baboy, mas prone ba sa mga langaw yung sangkap ng feeds na meron dun sa ating mga manok? Yes, malaki po yung pagkakaiba dahil sa broiler, lalo na sa broiler, mataas po yung protein content na kailangan doon sa ipapakain natin. So, kaya nagkakaroon ng undigested, lalo na kung may diferensya yung ating mga manok, hindi nila ma-digest lahat yung mga kinakain nila. So, mapupunta lang yan doon sa kanilang dumi, kaya nakaka-attract doon sa mga langaw. Ayan. Pero compared nga dun sa sa layers, kasi manukan to, either layers or broilers, mas marami pa rin, mas mataas ba ang percentage na doon sa broiler? Ayun, oo, mas mataas yung na-mention ko nga kanina sa lahat ng pakain na feeds, lalo pinakamataas yung requirement ng protein sa mga broiler. Kaya nga ang dali nilang ang dali nilang lumaki, kailangan nila yung mataas na protina na makukuha doon sa feeds. Ayun. So dito sa mga nabanggit natin na mga dahilan, meron ba tayong mga pwedeng gawin para maiwasan natin itong mga langaw na ito sa ating farm? Siyempre traditionally yung sa kalakaran, yung mga pamamaraan na ginagawa kahit nung dati pa, di ba nga kaya kami naka-imbento ng mga panghampas ng ice water. Kahit hanggang ngayon naman nag-e-exist pa rin sila. So hanggang sa nag-evolve na, naka-invento na rin sila ngayon ng sticky fly paper trap. Yung nakikita natin ngayon sa market nga na yung kulay dilaw na papel, tapos doon didikit yung mga langaw o minsan daga, di ba? Minsan 2-in-1 pa yung purpose nun. So ngayon, meron na rin silang ginagamit na ganun. Meron kasi siyang substance na sticky, tas meron din siyang amoy na pang-attract doon sa mga langaw para doon dumikit yung mga langaw. At the same time, meron din siyang substance na toxic na siya namang papatay doon sa mga langaw. So, isa mga yan. So, ngayon, madali na kasi makakabili ka nito. Yung tinatawag nilang glue. Kadalasan, yan ang
inilalagay nila doon sa ilalim ng, lalo na kung elevated yung kulungan ng mga manukan nyo, naglalagay sila ng straw, pinapahidan ng glue na yan, isa-isa, tapos pag madaming langaw, doon na mismo yung data po kasi may attracted smell din siya para ma-attract yung langaw. Isa po yan, nilalagyan ng straw. Yung iba naman, inilalagay nila sa paper or doon sa sako na nag-i-square sila tapos isa-isa nilang dinidikit yan, inilalagay nila doon sa wall o doon sa ilalim ng kulungan. So, nalilesen talaga yung mga langaw. Yan. So, yung iba naman, ang ginagawa, gumagamit sila ng chemical, liquid chemical doon sa kanilang manukan. So, ang ginagawa nila, yung tinatawag methyl eugenol. So, meron niyang isang bottle, tapos yung pinaka-ulo ng bottle is kulay yellow na parang umbrella. Tapos ngayon, ang ginagawa nila, yung bulak, lalagyan nila ng konti ng methyl eugenol, tapos sa kanila ipapasok. So, yung mga langaw naman yun, papasok yun doon. Kasi yung amoy nung chemical na yun is parang amoy ng babaeng langaw, yung mabango. Yun. So, papasok naman yung mga langaw na yun. So, yun doon, natatrap yung mga langaw. Ang problema nga lang doon is hindi nakakalabas yung mga langaw. At isang disadvantage nun, syempre, sa dami ng pumapasok at hindi nakakalabas, ilang bottle kaya yung mauubos nila na chemical doon. Kumbaga yun. costly. Pero meron din naman tayong pwedeng i-tip sa kanila or suggestion yung mga DIY na ginagawa ng iba naman. Baga, medyo maliit lang yung kanilang manukan pero marami pa rin langaw. Ang ginagawa po nila dyan, nagtitimpla sila ng suka at saka yung dishwashing liquid plus yung water. Kinukumbine lang po nila yan tapos inilalagay nila sa malaking balde. Tapos ilalagyan nila ng plastic, tutusok-tusukan nila, lagyan nila ng butas para ma-attract yung langaw doon sa amoy ng suka at pupunta doon sa loob, mahulog sila. Yun, natrap na sila. So, naandun sila doon sa liquid na yun na mixture. Ayun nga lang, medyo costly lang din ko. Kasi kailangan ng maraming Battle, maraming timba, tapos ilalagay mo doon sa isang tabi. So, dishwashing, may suka. So, pero kung konti naman o maliit lang naman yung kulungan nyo, pwede nyo po yung gawin. Pero yung iba naman, ang ginagawa nila, kung walang bottle, walang pambili ng chemical, walang panlagay na sa loob, yung ibang ginagawa nila, yung kanilang poultry, kada umaga, kasi ang ilalim is kapag kalupa, yung ilalim niya, kinakalaykay nila yung dumi tuwing umaga. So, parang sinasama nila yung dumi ng manok doon sa lupa para makota ng lupa yung dumi. Tapos mga 5 days, tatanggalin na nila yung dumi kasama yung lupa. So, ganun lang everyday yung ginagawa nila. Ngayon naman, meron naman ding available nang nabibili, yung pang spray na. Actually, yung hindi ka na maghahanda nung pagdidikitan, yung i-spray mo na mismo doon sa area na kung saan didikit yung mga langaw. Oo, kasi meron siyang color na yellow kasi pang-attract ng ng langaw yung bright yellow. Kasi di ba nga, nasabi natin kanina, yung mga langaw parang pag-season ng mga tagmangga, tagprutas, doon sila nagpupuntahan kasi gawa nga ng kulay din nung mangga, yung amoy. So parang yun, ini-imitate niya yung kulay nun, yung pang-spray. So para doon sila pumunta. Pero syempre, ganun pa rin, yung kumbaga iisipin natin yung gastos, yung mga ipe-prepare. So, nasa sa atin naman yun. Pero yun yung iniisa-isa lang po natin, yung mga pamamaraan na pwedeng gawin para doon sa, para kumbaga mapigil natin yung paglaganap ng mga langaw. Ang nakikita ko lang nagiging isang problem doon sa spray, no? Kasi kapag in-spray mo, hindi mo mapapansin, ay, napunta na pala doon sa alaga mong hayop. Ayun lang. Pag hindi tayo naging maingat. So, sila yung makaka-inhale nung inyong in-spray. So, nagkakaroon din ng problema yung ating mga alaga. At saka, isa pa dyan, halimbawa, gusto mo palang magtayo ng kulungan para malesen po yan. Ang ginagawa po ng iba is mataas yung kanilang sa ilalim. Tapos nilalagyan nila ng slide na kawayan para pag tumulo o pumunta yung dumi doon sa ilalim, hindi ka agad mapupunta doon sa lupa. Kung lupa yung ating flooring. At madaling matutuyo dahil lalo na kung nasisinagan ng sikat ng araw, mas madaling natutuyo, malelesen din po yung langaw. Yan yung isa sa mga nagiging pamamaraan nila sa pagpapatayo pala ng kulungan, ay tinatayo, elevated na talaga yung kulungan nila. Ganon. O kaya naman, kung walang kawayan, yung pinakasahig mismo yung semento, yung paglalagay nila is nakakliebe. Para kapag pumatak yung dumi, di ba may mga katas yan, may mga liquid, so pababa,
So, kapag humangin, matutuyo yung dumi doon sa ilalim. Yung liquid kasi is kumakatas papunta doon sa drainage. Oo. At saka kung hindi naman at medyo mababa yung inyong kulungan, ang ginagawa ng iba, naglalagay sila ng ipa or soda sa bawah. Yes. Ang ginagawa po, syempre pag pumatak yung dumi, so kinakalaykay nila yon o hinahalo nila para mas madali yung pagtuyo ng mga ipot ng manok. At after na, pag natuyo na yan, sa kanila ulit papalitan at maganda na rin fertilizer yun. Ayan. So, yun yung ibang mga pamamaraan na ginagawa sa ngayon. Siyempre, kapag kahit nasabihin natin na ibigay na natin, nagawa na natin yan, so, hindi pa rin po ma-assure natin na hindi pa rin magkakasakit yung ating mga yung ating mga alaga. Lalo na minsan kasi kapag na ibigay na natin, meron na tayong pang-trap dyan, yung dumi ng ating mga alaga ay meron pa rin mga undigested protein. So, meron pa rin kasama doon sa dumi nila. So, hindi maiiwasan na may langaw pa rin na pupunta doon. At, syempre, maapektuhan yung ating mga alaga, lalo na kung yung kanilang resistensya is mahina. So, mas madali po silang kapitan. So, yung mga nabanggit po namin sa inyo kanina, maganda din po yun pag samasamahin nyo lang. Ang nagiging problema nga lang minsan, yung cost, yung pagod po natin, na paulit-ulit natin gagawin. At syempre, yung oras din natin, kasi syempre may iba pa tayong gagawin, tapos mapupunta lang doon sa paglalagay ng ganito, ganyan, pagkakalaykay. So, yung oras natin nagagamit. So, meron din naman po tayong ibang paraan para ma-prevent po natin yan. Ito, inilalagay lang natin sa pakain o doon sa tubig ng ating mga alaga. Ang ginagawa ng ating technology. So, lahat na nabanggit natin na nakakapag-prevent ng langaw, ang ginagawa po kasi ng ating technology, mas ini-enhance niya yung pagtunaw, pag-digest, pag-utilize ng feeds na ibinibigay natin. Kumbaga, nawawala o wala ng undigested protein. Kaya mapapansin po natin yung dumi ng ating manukan ay dry, so hindi siya basa. Maliban na lang kung ang ipot na to ay nababasa ng tubig. Kasi normally, yan po yung mga nagiging cause kaya kung bakit nilalangaw din o nangangamoy yung ipot ng manukan natin. So, ayun po, ate, isa pa rin ang ginagawa na dyan, pinapa-healthy yung digestional gut o yung intestinal gut ng ating mga manok para kung healthy ang gut na yan, so yung mga natural enzyme ay lumalabas para makadigest, mag-utilize yung feeds na binibigay natin sa ating mga manok, and then nakakapag-build ng immune system. Kahit kung meron man na infection or mga disease na tumatama sa ating mga manok, madaling makarecover. At the same time, nalilesen talaga yung pagdapo ng langaw na to. So, yung iba kasi nating mga users na gumagamit ng technology, yan, sabi po nila sa atin is, akala ko po ba yung technology is nakakatulong para maging tuyo yung dumi ng ating mga alaga at hindi langawin. Ibig sabihin po, kapag nag-take or ginamit natin yung technology, hinalo natin doon sa pagkain ng ating alagang hayop, sa loob pa lang po ng katawan ng ating alagang hayop, ay pinapatay na po yung mga bakterya. Kaya paglabas po nung kanilang dumi is halos wala na. Or kung meron man, ayun po ay yung hanggang doon lang kayang gawin or ayusin ng technology, ilabas ng technology yung mga bacteria na yun. Yung mga natitira po na yun, halos wala na rin po. Kaya lang po nagiging basa po yun, ay depende pa rin po doon sa feeds na binibigay po natin doon sa ating mga alaga. Kaya minsan medyo basa pa. Pero kung titingnan nyo po, yung dumi ng inyong alaga ay hindi naman doon dapo yung langaw. Oo, basa siya pero hindi doon nakadapo. At wala na rin kayong mapapansin na malansa or mabaho. Nilabas niya yung dumi na basa pero yung bacteria napatay na doon sa loob. Oo, at saka tandaan po natin ang ating technology ay hindi naman gamot. Yes. Yan ay para doon sa digestive, sa loob mismo ng katawan ng hayop. Doon siya nagpa-process para mas madaling magamit yung mga sustansya na nakukuha doon sa feeds na ibinibigay natin. At bukod po dyan,
hindi lang tayo talaga magre-rely doon sa binibigay natin. Yes. Kasamahan po natin ng good management. Makikita natin na nagamit nga tayo pero andoon pa rin naman yung mga basura doon sa paligid. Hindi tayo naglilinis ng ayos. So, importante talaga na una-una yung sanitation sa ating Yes. manukan or sa poultry farm natin. Kasi, syempre, hindi natin bibigyan ng opportunity na magkaroon ng bacteria doon sa ating manukan. I-make sure din natin yung quality ng feeds at yung, kumbaga, sumabay na rin tayo sa makabagong technology or pamamaraan ngayon para make sure natin na talagang yung ating mga alagang manok ay napapakinabangan lahat Yes. ng sustansya sa pagkain na binibigay sa kanila. So, wag nating ipagkakamali na kasi iba, pag po ba gumamit ng technology, ano po ba yan? Yung parang iniisip nila, pantaboy ng langaw, wala ng langaw. Oo. O yun nga, pampatuyo ng Dumi. dumi. Oo. So, hindi po. Ang main function po is yung more on utilization, absorption and utilization of nutrients. So, nagiging effect na lang din po yung nangyayari na hindi nilalangaw dahil nga po, manapunta na po doon sa ating alagang manok. So, sa ating alagang hayop, yung mga nutrients na kailangan ng katawan nila. Iyan po ay isa sa mga tip, mga suggestion po namin. Nasa inyo po yan na kung inyong susundin. Yan po ay lahat ng sinasabi po namin, all experience po yan ng mga gumagamit, yung mga na-interview natin, yung mga nagsasabi sa amin, i-share lang po namin yan sa inyo. Kung gusto natin ulit mag-divert sa ibang pagnenegosyo, katulad ng pagmamanukan, gawin na natin ng tama para hindi po tayo mapaspasara at hindi po tayo maireklamo ng ating mga kapitbahay na nilalangaw yung ating mga manukan. Ayan. So, sana po ay nabigyan namin kayo ng konting kaalaman at mga suggestion, mga tips na pwede nating gawin para yung ating mga manukan ay maiwasan itong mga langaw na yan. Oo. And always remember, Team Matavi will continue to educate. Share and inspire others. Bye-bye!